Kamakailang inihayag ang payo ni dating Department of Energy Secretary Rafael Lutilla ukol sa pagtaas ng presyo ng langis na tinalakay sa Commission on Appointments ng Senado. Para sa balita tunghayan ito. Humingi ng payo si Senador Risa Ontiveros kay dating Energy Secretary Rafael Lutilla kung paano mababawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa bansa. Ang suhestyong ito ay minungkahi sa pagdinig ng Commission on Appointments habang tinatalakay ang nominasyon ni Lutilla bilang ambassador ng Pilipinas sa Holy See. Ayon sa senador, mahalaga ang karanasan ni Lutilla sa sektor ng enerhiya, lalo na't naging kalihim siya ng Department of Energy noong kasagsagan ng pagtaas ng presyo ng langis noong 2022. Sa kanyang sagot, sinabi ni Lutilla na noong nakaraang oil crisis ay sinikap ng pamahalaan na tiyaking sapat ang supply ng kuryente upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng enerhiya. Dagdag pa niya, sa pangmatagalang panahon ay mahalaga ang pagpapalakas ng renewable energy at paggamit ng electric vehicles upang mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na langis. Kasunod nito ay nagpahayag naman ang senador ng suporta sa kumpirmasyon ni Lutilla bilang ambassador. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matapos naman ang pagputok ng issue sa malaking oil price hike, ay binatikos ng Makabayan Bloc ang oil deregulation na nagdudulot ng epekto sa mga mamamayan. Para sa balita tunghayan ito. Kinondena ng Makabayan Bloc sa Kamara ang malaking pagtaas ng presyo ng langis na ayon sa kanila ay nagpapakita ng kahinaan ng oil deregulation law. Ayon kina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Elago at Kabataan Representative Rene Co, umabot hanggang 38 pesos at 50 centavos kada litro ang taas ng presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong linggo. Sa datos na inilabas, tumaas ang presyo ng diesel ng 17 hanggang 24 pesos kada litro, habang nasa 7 pesos naman hanggang 13 pesos naman ang dagdag sa presyo ng gasolina. Pahayag pa ng grupo, ang patuloy na pagtaas ng presyo ay nagpapahirap sa mga manggagawa, commuter at pamilyang Pilipino. Kanila namang panawagan sa pamahalaan na pag-aralan ang pagtanggal ng ilang buwis sa langis at repasuhin ang umiiral na polisiya sa oil deregulation. Kasabay nito, inanunsyo ng grupo ang planong protesta sa Menjola sa March 27 upang ipanawagan ang agarahakbang laban sa tumataas na presyo ng langis. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nagsagawa ng site visit ang technical working group ng Project Lawa at Binhi sa bayan ng Mauban, Quezon upang suriin ang implementasyon ng mga proyekto para sa mga magsasaka. Pinangunahan ito ng kinatawan ng Department of Social Welfare and Development Region 4A kasama ang tanggapan ni Quezon Representative Mark Enverga. Layunin ng pagbisita na makita ang progreso ng programa at kung paano makakatulong ito sa kabuhayan ng mga benepisyaryo. Ayon sa DSWD, napabilang muli ang Mauban sa ikalawang cycle ng implementasyon ng Project Lawa at Binhi na naglalayong palakasin ang agrikultura at kabuhayan sa komunidad. Nagpapasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng Mauban sa patuloy na suporta ng mga ahensya ng gobyerno sa mga programang pangkabuhayan para sa mga residente. Samantala, nasabat ng Bureau of Customs o BOC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang halos 800 kilo ng marijuana sa Manila International Container Port. Tinatayang umabot sa 1.2 billion pesos ang halaga ng mga nakumpiskang droga. Natuklasan ng mga ito sa isang shipment mula Thailand na idineklarang rubber mats at plastic wares. Naaresto rin ang isang lalaking nagpakilalang kinatawan ng broker ng shipment. Nasa kustodiya na ng PDEA ang mga droga habang patuloy ang investigasyon sa insidente.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.